Oh, magandang gabi po mga kababayan ko po, mga real talk po natin sa buong mundo, lalo na po rito sa Saudi Arabia po. Ito po yung muli, ang yung ka-real talk kabayan Chris Villanueva po. So kung wala po kayong idea tungkol po dito sa pinost ko pong comics, ano po yan manga comics po yan galing po sa Japan. Ito po masyado po siyang popular o viral po ngayon sa iba't ibang mainstream media tungkol nga po sa isinulat po ni Ryu Tatsuki. Si Ryu Tatsuki po ay galing po Japan at wala pa pong nakakita po sa kanya. Pero babae po to. Sikat po to dahil sa mga nasulat po niya na nagkatotoo na po sa 15 nasulat niya po, 12 na po yung nagkakatotoo. At yung pinakahuli po yung pinaka sabi nga po nila, yung pinangangambahan po nila na maaaring mangyari. Basahin po muna natin pinaka history po niya. Noong 1999 po, ito pong manga artist po na to, ay hindi pa po kilala po sa Japan. Naglabas po siya ng kakaibang maliit po na manga comics na tahimik niya pong sinasalaysay ang 15 panaginip niya po na kanyang nakita. At isa-isa sa mga panaginip na yun ay nagsimula po magkatotoo. Ngunit ang pinaka nakakatakot po ng bahagi ng kanyang panaginip o sa huling panaginip niya, ito po ay hindi pa nagaganap. Magaganap pa lang po. Ayon po sa kanyang libro, ito po ay mangyayari sa eksaktong alas 5 ng umaga, July 5, 2025 po. Tama po yan, July 5, 2025 po, mangyayari po yan. Kaya ano po ang laman ng panaginip niya na iyon at bakit ito nagpahirap sa mga mababasa sa mahigit na 2 dekada. So, tagal niya na po na mga iba na sulat po to. Alamin po natin ang misteryo po ng kanyang manga comics po. Kaya maganda po tayo sa mga kasalukuyang makukwento po natin. Yung misteryo po ng mga panaginip po niya sa hinaharap. Nang Hulyo 1 po, 1999 po sa Japan, may kakaiba pong comics. Ito nga po, ang pamagat po ng comics po na to sa Ingles ay The Future I Saw. Sa simula po, wala pong pumapansin dito dahil sa dahilan nga po na ah, hindi po to kahanga-hanga yung pagkakagawa po niya. Sketch lang po eh. Alam mo naman sa mga Japanese, talagang yung mga anime po nila, kahit mga drawing nila, almost talagang perfect po eh. Sa kanya sketch lang, kasi sketch lang, black and white. Tsaka hindi pa po gawa po siya ng kilalang artist. Hindi rin po siya pero no-promote ng anumang pong media. Kahit na po makikita po nila ito, ang makikita lamang po nila yung simpleng sketch na may mga kakaibang mga panaginip, kasama po yung mga maikling sulat sa gilid. Para po itong isang, sabi nga po nila, dream diary. Hindi po maayos, minsan magulo at minsan po halos imposibleng na maunawaan po. Ngunit po ng Marso 1, 2020, Marso 1, 2011 po, ang Japan po ay niyanig. Alam naman po natin, di ba, nagkaroon po ng malaking lindol sa Japan at tsunami na sumira po sa ilagang silangang bahagi ng Japan na mahigit kumulang na 15,000 po yung namatay na tao. Libo-libo po ang nawala at ang buong mundo po ay napatigil sa takot. Kasi ngayon, totoo po, napatigil po talaga tayo. Naalala ko po, 2011 po, nandun po ako sa Manipa, nakita ko ang lakas ng lindol sa Japan, tapos nagkaroon po ng tsunami na ikinasabog pa po, ikinasira pa po ng isa po nilang yung Fukushima nuclear power plant po nila na talaga naman po talagang yun po yung pinakakaabangan kasi nga po kung ano po yung magiging epekto po nun sa buong mundo, lalo na po sa kalapit bansa po niya, in particular po yung China at saka yung South Korea po. So napatigil po tayo doon kasi nga halos po yung larawan po ng isang modernong bansa po, yung Japan, ay nilamon po ng dagat. Sa gitna po ng kaguluhan, may nadiscover po at isa pong kinagulat na bagay. Yung comics po ng inilathan ng 1999 ay nakita po ng mga nakita po ng madlang people ng Japan. Yung sa comics sa comics po na to na ang pamagat po niya, The Future I Saw. Nakita po nila na mangyayari po to nangyari po, nasulat po to sa comics na yan kasi may nakalagay po yata doon sa comics na 3/11. So, po nila yun, kinorelate po nila yun sa March 11. Nangyari nga lang po siya ng 2011. Pero isinulat po to ng July 1, 1999. So, matagal po yung pagitan. Yung later on po, pag-usapan po natin, kaya hindi po muna pinapansin to ni Ryu Tatsuki eh. Kasi baka coincident lang yung panaginip po niya, baka lang nagkataon lang
pero wala pong eksaktong eksaktong taon. Ang nilagay po lang niya doon, date tsaka yung araw po. So, dahil 10 taon po ang nakalipas, 10 taon po bago ang trahedya, nasulat po to ng ito nga po, yung artist po na to, na pabalat po ng libro, nasabi ko na po. Pero po yung pagkakapareho po ay masyadong eksakto para sa maging pagkakataon lang, kung baga coincidence lang. Libo-libo po yung naganap ng comics po na to at saka nagsuri. Sinuri po nila yung bawat pahina, bawat guhit, bawat sulat po sa gilid. Parang sinusubukan po nilang i-dissect po ba o yung decode po ba yung pagkakasulat mula sa kung ano po pwedeng mangyari sa hinaharap po. Ang pinaka-misteryoso po rito si Tatsuki kasi po to sumikat po yung niya, yung manga comics po niya. Pero nang pagtapos po ng trahedya po ng 2011 po. Ang tanong po sino po yung nasa likod po nito? Wala po kasi nakakilala kay Ryo Tatsuki. Wala pong kasamang tunay na impormasyon kahit po publisher, wala pong record kung sino po talaga siya. Sa panahon po natin ngayon, napaka-imposible po na wala pong information po yung isang tao Pero kung lumabas lang po siya ng October 23, pero hindi po siya nagpakita. Sinabi po niya doon sa libro po niya, inilathala po ito inilathala po yung libro niya ng 2023 po, kasama po doon yung mga ibang impormasyon po niya. Sa pagkakataon po ito, idinitalya po niya yung kanyang buhay. Binanganak po daw siya ng December 2, 1954 sa Kanagawa Prefecture. Nakitira po siya sa Yokohama. Tapos simula po ng 9 years old po siya, may isa pong matandang lalaki na may puting buhok ang madalas po nagpapakita sa kanya sa panaginip. Sinasabi nito yung mga bagay na magaganap sa hinaharap. So, ano po ba yung mga panaginip po niya? Panaginip po niya na nagkatotoo. Noong 1976 po, ang kamatayan po ni Freddie Mercury na po niya na nasulat po niya yun sa kanyang yung The Future I Saw. So pagkakasabi po rito noong 1976 na naginip po si Tatsuki ng isang lalaking kumakanta sa entablado, bigla pong bumagsak at namatay. 15 taon nang nakalipas po, noong November 24, 1991, namatay po si Freddie Mercury. Lalo po siyang natakot. Ayon po sa yung manga comics po niya. Ang kinatakot po niya, dahil po yung sketch po niya sa comics niya, saktong-sakto po doon sa 15 years po nakalipas saktong-sakto po yun doon sa film crew na gumagawa po ng pelikula tungkol sa pagkamatay ni Freddie Mercury. Doon po siya natakot. So, yung pangalawang panaginip niya na naman po to ng 1992 po tungkol naman po to sa pagkamatay po ni Princess Diana. Sabi po niya doon sa may niya sa manga comics po niya, noong August 31, 1992, na naginip siya ng isang larawan ng isang babae, blonde, na may nakasulat po na Dana. Tapos pagkatapos po nito, may narinig po siya na malakas na banggaan, yung parang banggaan po ng parang metal, parang ganun po yung pagkakadescribe po niya. So 5 taon na lumipas ng August 31, 1997, namatay po si Princess Diana sa isang aksidente po sa Paris. Alam naman po natin yan, di ba? Yung na-aksidente po siya sa Paris dahil yung paparazzi sinusundan po siya sabi po nila may kasama po daw siyang jowa po yata na taga Egypt Yun po yung pagkakasabi po nila. So hindi pa rin po pinansin po ito ni Ryo Tatsuki. Pero po ng 1995 po, ng 1995 po, yung sa lindol ng Kobe, nakita niya rin po ito sa panaginip niya. Sabi po niya, naginip po daw siya ng isang watak-watak na lupa. Watak-watak na lupa. Sinulat niya ito may masisira sa loob ng 15 araw. Parang ganun. Sa may niya, sa libro niya, sinulat niya yun. At ang totoo nga, noong Enero 17, 1995 po, lumindol po sa Kobe, Japan po, na kumitil po ng 6,500 na buhay po. So, ito nagiging po siya specific na kasi sa loob ng 15 araw, sinabi niya na may masisira po daw. So, nangyari nga after 15 days nga po yung sa Kobe na pumatay po sa 6,500. Muli po itong naulit ng 2021. Muli po na naginip si Tatsuki ng isang malaking pagsabog sa ilalim ng dagat na
nakita niya pagkakasabi niya may dalawang malaking dragon na lumilitaw mula sa karagatan. Isang malaking tsunami at 3 beses na malaki kaysa sa nangyari sa 2011. So imagine niyo 2011 na nangyari, na lahat natakot na nun kasi ang laki ng ang laki po ng damage po nun sa Japan eh. Talagang sinira po ang Japan eh. Pero ito mas malaki, mas 3 beses na mas mataas kaysa sa 2011. Imagine mo po kung gaano kataas ang po na yun. Ang pagkakasabi po sa ibang balita, ang sinasabi po nila, 10 palapag na 10 palapag na building. So kapag yung bumagsak po sa iyo na hindi niyo po alam, talaga po yung total destruction po nun sa nakapaligid po doon, talaga pong malaki. Ang inaano po nila, sabi po nila, sabi niya sa kanyang sinulat, may bagong lupain na lilitaw na magdudugtong sa Japan, Taiwan at Pilipinas. At ang pinaka nakatatakot, sabi niya sa kanyang pagkakasulat, ay yung eksaktong petsa. Ang pagkakasabi niya po doon, alas 5 ng umaga, July 5, 2025 po. So, binalita po yan, hindi lamang po sa Japan, kahit nabalita rin po yan sa Washington Post. Kasi po, natakot po yung mga taga China, taga Korea, taga Taiwan, taga Hong Kong, dahil po sa balita po na to, umiwas po muna sila. Kasi dun sa nasulat po dun sa manga comics nga ni Ryo Tatsuki, nakalagay po dun yung mga damit ng tao mga naka-sleeveless tsaka naka-short. So summer. Summer po siya nangyari. So ngayon, from 85% ng tourism ng Japan, bumagsak po siya ng 45 kasi nga po dahil dito po sa sa very viral na viral po na comics po na to o manga comics na maaaring mangyari sa Japan. At hindi lang po sa Japan, kasama po diyan yung Pilipinas. Tignan po natin kung ano po yung hindi ko na po, nawala na po pala yung video rito eh. May video po na na pinalabas po rito, makikita niyo po yun sa internet. Kayo na lang po mag-search. Meron po kasing study sa Japan na meron na po silang kumbaga hinog na big one doon sa Natsuki po ba yun? Natsuki ano po ba yun? Basta sa lower part po ng Japan, yung iba yung Japan po pag ganyan po, yung lower part po niya, hinog na po yun hinog na po yun para gumalaw kasi 100 years po, 100 years to 150 years. So ang prediction po nila noon, mga 30 years from now, kasi 17 years, 1946 po siya huling gumalaw. So prediction po nila, 100 to 150 kasi ganun po yung routine po ng ganun po yung routine po ng paglindol po dun sa dun sa lugar po na yun eh. So sabi po nila, gagalaw po within 39 years or 30 years po. So hinog na po siya. Baka yun po yung ewan ko kung kino-correlate po ni Ryo Tatsuki o baka mas mapaaga pa. Kasi yun ang pagkaka-describe niya sa baba rin po eh. Tapos yung tsunami na mangyayari, kasama po yung Pilipinas at saka kasama po yung Pilipinas at saka Taiwan kasi mayroong isla na lilitaw. So, kung nasa itaas po bahagi po ng Japan, nasa ibang bahagi po ng Japan, so most likely po, tatamaan po dyan yung mga part po ng mga nasa Northern Luzon, tama po ba? So mga Batanes, basta po yung mga nasa bandang taas, nasa taas at saka critical po dyan, kung may tsunami, yung mga nasa seaside area. So nakakatakot po yun kung ang pagkakasabi niya, 3 times na kasing laki po ng nang nangyari po ng 2011. May eksaktong oras po, alas 5, July 5, 2025 po. Although wala naman po sinasabi po ng mga scientifico o mga scientists po natin na wala po talaga makakapag-predict ng lindol, pero yung possibility na may lumitaw na isla, possible kasi nangyayari na po yan sa ibang bahagi ng Japan tsaka Russia kapag lumilindol, may lumilitaw po mga isla. So kung pagkakadescribe po ni Ryo Tatsuki, may lilitaw na isla in between po ng Japan, Philippines at Taiwan, malamang magkaroon po talaga ng tsunami po yan. Ang impact po niyan sa Japan, parang estimate po nila, parang 1 trillion po yung parang 1 trillion po yung yung sa Japan, sa study po ng Japan, sa Davigo po nila, parang 1.6 trillion dollar po yung magiging total damage po nila. Sa atin, wala naman pong
nababalita po rito sa atin. Sige, maging sa Taiwan, di ko lang po alam kung sa Taiwan may balita. Pero po yung sa atin, meron din po tayong tinatawag na the big one, na hindi pa po lumalabas eh. Ang pagkakaalam ko po dyan sa the big one po na yan, ah, ng 2010 pa po yan eh. 2010 pa po yan o 2008 o 2004, something like that po. Naririnig ko na po yung the big one po na yan eh, na dapat ayon sa study ng Japan, parang way back 10, 20 years ago o 10 years, 20 years ago, 15 years ago, dapat meron na po nun. So, pinaghahandaan na po yung Pilipinas kasi yung the big one po na yan, talagang talagang yung distraction po talaga niya, Metro Manila po. At saka malaki po yung ano po niya, abot po yata yan sa Batangas eh. Pero sana po wag po mangyari, lalo na po itong ano na to, yung mangyayari po na tsunami, tsaka yung malaking lindol na sinasabi po. Sa sulat po ni Tatsuki. Kasi nagano po siya, nagsobrang viral po niya. Marami pong natakot na tao sa Japan, Korea, tsaka sa China po. So, sa atin lang po yata, hindi ko po kasi naririnig kaya na-relate ko lang po eh. Sana po, ang sinasabi naman po niya doon sa libro, wala pong ano yun ha, parang susulat po lang sa Death Note, wala pong hindi po nila nakikita yung author, pero pag sinulat na po yung pangalan mo, mamatay ka. Ito naman po, may nagsusulat po si Ryo Tatsuki, pero hindi po nila kilala. Ang sinabi lang po doon kung saan siya pinanganak, babae siya, ganito po yung edad niya, 1964, something like that yung ano niya eh. So may kumakausap sa kanya sa panaginip na isang matanda na gray na yung buhok, ganito yung sinasabi niya sa hinaharap. Parang ganun po, parang premonition po ba? Anyways, wala naman po makakapag-predict ng natin, future po natin. At hindi po natin mapipigilan po yan kasi lalo na nakasulat po sa Biblia po yan eh. Sa mga huling araw po talagang ang kahirapan ng tao talagang sobrang magiging mahirap eh. Paano po magiging mahirap yan? Siyempre, isa pong magiging dahilan po dyan yung mga calamity po, mga unexpected calamities po ba, catastrophe o war o ganun po. Maraming magugutom, di ba po? So, nandun na po talaga tayo sa age of destruction po o sa mga end days na po tayo. Kaya di na po natin mapipigilan yun kasi alam niyo naman po kapag nakasulat sa Biblia, salita po ng Diyos yan. So, ang salita po ng Diyos, hindi po nababali po yan. Kailangan po mangyari. Kailangan po mangyari mga bagay po na yan dahil naisulat po niya yan. So, ang sinasabi lang hindi ko sinasabi na magkakatotoo. Ang sinasabi lang ni Rayo po sa Tatsuki, dito po sa niya, sa libro niya na manga, awareness lang. Sana maging aware. Kung sino man yung makakarinig to na dahil talagang sobrang biniral po to internationally, in particular dito po sa Asia, maliban po sa Pilipinas, wala po yatang nagsasabi. Magkaroon lang ng awareness po. Magkaroon po ng proper awareness po, lalo na po doon sa mga nakatira po sa baybayin ng baybaying dagat. Kung sa baybaying dagat ka nakatira, parang sinasuggest niya, mag-ingat ka, huwag ka muna doon. Siguro, sa lugar niyo ng araw po na yun, o kahit isang linggo po muna, palipasin po. In particular po, kaya lang po, yung ano po kasi, yung date po kasi ng pagkakasulat po niya, talagang napaka-specific po eh. Uh, July 5, alas 5 ng madaling araw, usap ako sa Pilipinas yan, alas 4 ng madaling araw, alas 3 ng madaling araw. So, konting panahon na lang kung magkakatotoo po, di ba? Anyways, wala naman po nakapag-predict ng future, nagkakatotoo lang din po minsan. Pero syempre, may pag-aaral din po yung Japan na yun nga, magkakaroon nga po ng pagtama po ng malakas na lindol po doon, yung plate, yung parang Philippine plate po yata, tsaka yung Japan plate, mag-aano po. Kasi moving po yun eh. Yun po yung magkikreate ng malaking tsunami, tsaka malaking lindol, at magkakaroon po ng bagong isla. Ayon po doon sa ano po niya, sa sinulat po niya sa manga. So, yun lamang po, awareness lang naman po yung sinabi ko eh. Hindi ko sinabing magkakatotoo, pero at least alam po natin, di ba? Nalaman po natin na may ganito po palang mga balita sa ibang bansa. Kasi binasa ko po, Washington Post eh. Nakita ko rin po yun sa CNN, nakita ko rin po yun sa Japan Times. Tapos nakita ko rin po yun sa ABC, sa BBC. Sabi ko lalo na dun sa Sunday mo, yung parang South China News, something ganun. Bakit walang balitang ganito sa Pilipinas? So, shinare ko lamang po. Yun po yung kaganapan po na nangyari po sa kapaligiran po natin na hindi po natin alam. Kasi hindi naman po tayo, sabi ko nga po, di ba mga Pilipino, hindi naman po lumaking palabasa po yung mga yun. Pero hindi ko po sinasabing palabasa ako. Sinasabi ko lang, yung mga nakita ko, napanood ko, nabasa ko, na mga international news po. Kasi ngayon po, pag nagbabasa ka po, kung ano po yung clinic mo na isa,
nagkakasanga-sanga po yan eh. Kumbaga parang yung algorithm po niya, i-click mo po ulit. So, lahat po ng babasahin mo, related na po sa naunang nabasa mo. So, ganun, nakita ko na meron po palang ganitong trend na, na balita. So, ingat na lang po tayo kung sana po hindi magkatotoo dahil alam po natin magiging malaking problema po to. Hindi lamang po ng Japan, kung makakasama po ang Pilipinas, lalo na po ang Pilipinas, just naman. Pag nangyari po ito, magkakasisiyan naman po. Nasabihin na naman po ng mga Duterte na hindi po handa ang pamahalaang Marcos. Sino po ba gusto magkaroon ng ganitong klaseng disaster just in case po, di ba? So, wag na po tayong magsisiyan kung mangyari po magkaroon po ng mga ganitong disaster. Wag po tayong mag-utak talangka. Di ba po? Magtulungan na lang po para sa ikaunlad po ng bansa. At kung may mangyari man pong ganito, pagdasal natin na sana walang mangyari, di ba po? Kung meron man po, wala po tayong magagawa. Pagpasalamat na lang po natin kung buhay po tayo. Pagpasalamat na rin po natin kung buhay po ang pamilya po natin. Ganun lang po yun eh. Kailangan, life must go on. Kailangan po tayong matuto sa mga nangyayari po sa atin. Hindi po palaging, parang hindi naman po tayo nabuhay sa mundo para maging masaya eh. Nabuhay tayo sa mundo. Nabuhay po tayo sa mundo para actually, yung pinaka-purpose po talaga natin sa mundo ay pagsamba po sa ating Panginoong Diyos. Yun po yun. Ah, Hindi po ang Panginoong Diyos po, ang Panginoong Jesucristo po, ang in-offer po niya peace. Di ba po? Peace, hindi naman po rich, hindi naman po kayamanan. Magkaroon lang po ng kapayapaan at saka kaligtasan. Kaligtasan po ng bawat isa. So, magandang gabi po at ingat po tayo palagi. Ito pong muli ang inyong Karil Talk Kabayan, Chris Villanueva po. Sasabing magandang gabi at peace sa ating lahat.